KBP, oras! Alas 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Nakarating na sa daungan ng Palawan ang BRP Teresa Magbanwa. Matapos po itong umalis sa Escoda Shoal, pero nangakong babalik ng mas malakas. Pumapagaspas! Nilinaw po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Chairman ng National Maritime Council, na isang barko ang papalit sa BRP Magbanwa sa gitna ng retreat claim ng China. Ayon kay ES Bersamin, ang repositioning ng BRP Magbanwa ay kinakailangan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tripulante. Sumailalim sa pagkukumpuni at mabigyan naman ng oras ng mga tripulante na makasama ang kanilang pamilya. Tinawag naman ni Coast Guard Commodore J. Tariela na humanitarian sa halip na politikal ang dahilan ng pag-pull out sa pinakamalaking barko nito sa pinag-aagawang karagatan makalipas ang 5 buwan. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balat, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Ano ba yung naranasan natin early afternoon, early evening hanggang hating gabi kagabi? Napakalalakas na pag-ulan, ano? Saka kumukulog pa at kumikidlat. Sa dakong gabi. Oo, magmamadaling araw na. Magmamadaling araw. Nagising ako ng mga... Nung una kong batsero, mga maaga pa, ay umulan. Sandali, pero buhos. Yes. Tapos tumila, pero umulit. Mga bandang, yun nga, hating gabi. 12:30 yata nung magising ako. May mga lugar hong binaha dito sa Maynila, ay may mga, mga impossible may mga pa, lumubog na naman ngayon. Nakakuha ka na ng update doon, UL, tungkol doon sa naranasan na yun. Ano daw ba yun? Akala tuloy nung iba, walang pasok na naman ngayon dito sa Metro Manila. Marami naghihintay, marami na namang napuyat. Pero ngayon umaga, wala nang ulan. Dumaan lang habagat pala yun, habagat lang. Pero matindi kong batsero dahil may mga lugar dito sa Maynila na bumaha, lumubog talaga. Mga hindi madaanan kagabi, mga pasado mga alas 9, alas 10 ng gabi. Kanyan, tama ka, nung mga early evening tumirada na. Pati sa QC. Parang palit-palitan eh. Hindi sabay-sabay na buong Metro Manila.
Pero malalakas na pag-ulan. May mga lugar pala na suspended ng klase pero hindi citywide. Hindi citywide, per barangay. Per barangay. Oo, yun. Doon ho ninyo alamin sa inyong mga barangay kung nasa ng mga eskwelahan kung merong cancellation of classes for today. Pero yung ang inihintay nyo si Mayor mismo ang mag-a-announce, wala daw hong ganun ngayon. Walang ganun. Speaking of pagkulog at pagkidlat, ito pong LRT2, lagi na lang nagkakaproblema to, no? Meron na naman ba? Nagka-diferensya, tinamaan daw ng kidlat yung kanilang, ano ba yung tinamaan ng kidlat na yun? Tinamaan ng kulog. Asa ba yung... Yang ulit yan, LRT2 na naman, kumbachero. Magkakasunod na yan, Kaya nga para bagang nananadya itong... ito. Inanunsyo ng pamunuan ng LRTA na tinamaan ng kidlat. Oo. Yung catenary wire nila. Oo. Tinamaan ng kidlat sa may Gilmore Station kagabi. Oo. Buti na lang at naayos na. Sa updated post po ng LRTA, nagbukas na ang kanilang operasyon kaninang alas 5 ng umaga dahil naayos na daw po itong nasirang catenary wire. Mabuti naman. Mabuti naman, ano. Hindi raw nagawa kagabi dahil sunod-sunod malakas nga yung mga ulan tapos mayroong kulog at kidlat, makatamaan pa ng kidlat dyan. Delikado yan. Pero bukod dyan sa parang inaalat yung LRT2 ngayon, ano. Lagi. Hindi katulad dati, MRT3 lagi, sunod-sunod. LRT1 noon. Ngayon, sunod-sunod naman itong LRT2. Ang LRT may mga palitin na rin kaya diyan. Ang alam ko kung bachero, ang LRT2 ay gobyerno nagpapatakbo diyan gobyerno. Ang LRT1 ay private concessionaire. Ang MRT3 gobyerno pero ang nagme-maintain ay yung Sumitomo. Ayan. Kaya ang reklamo naman ng mga kababayan natin sa MRT3, sabi nga ni Secretary Art Tugadi dati. Bakit ba napakalamig dito? Ngayon. Hindi ba nung pinaayos nila nung mapaayos na nila Secretary Art Tugadi yan talaga namang. Pero bago naayos yun, kutakot-takot din na reklamo diyan. Talaga. Di ba? Hindi rin tuwing umagang bumibiyahe si Secretary Tugade, naririnig niya sa garantisadong balita yung reklamo ng ating takot na reklamo. Pero nung maayos, sabi ni Secretary Art Tugade, itabi mo nga. Ako na. Medyo mahal lang yung gasto sa maintenance pero walang problema. Basta't may convenience, sabi nga, you pay for your convenience. Totoo yan. Basta't maayos. At masayang nakapaglalakbay ang ating mga kababayan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Tanungin nga natin ang Pag-asa. Si Dan Villamil ng Pag-asa ay nasa linya na natin, kumbatsero. Ayan. Dan, Kuya Dan, magandang morning! Good morning, Ka-Jerry, Ka-Tunying at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Dalawang sama ng panahon na ating minomonitor ngayong araw sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una, itong LPA sa loob ng ating PAR, huling namataan sa layong 400 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Pangalawa, ito na mga bagyo sa labas ng ating PAR. Isa itong tropical storm na may international name na Pulasan at yung last location nito more than 2,000 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nananatiling malayo itong bagyo sa ating bansa at wala tayong inaasang direktang epekto sa atin. At dahil sa pinagsamang epekto ng low pressure area at ng habagat ngayong araw, malaking bahagi ng ating bansa including Metro Manila makakaranas ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan. Itong low pressure area ay magdudulot ng mga pag-ulan. Ito yung mga malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon at sa lalawigan ng Aurora ngayong araw. Samantala, ito namang habagat ay magdudulot or pinakamaapektuhan nito itong mga rehiyon ng Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. Kaya sa ating mga kababayan sa mga lugar na ito, patuloy pa tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa
dahil inaasahan natin na tuloy-tuloy ang mga pag-ulan na ating mararanasan. Ayun, Opo. Yung naranasan natin kagabi, Dan, ano ba yun? Dito sa Metro Manila, may mga lugar na binaha sa lakas Opo, ito po yung mga thunderstorm activity na dala ng habagat. Greater Metro Manila area, ngayong araw makakaranas po ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Ngayon din, makakaranas pa rin tayo. Opo, yes po. Pero kagabi, meron bang inailabas kayong rainfall warning? Yung yellow? Thunderstorm po ang ating release. Wala pa tayong heavy rainfall warning dahil yung mga pag-ulan naman po, malakas pero panandalian. Sandali lang. Nakatakot lang yung yung kulog. Nakakatakot lang Malakas ng kulog ng mga hating gabi na. Parang bumabagsak sa bubong ng bahay, Dan. Takot. So ito pala, ito ba yung magiging bagyo? Itong mga low pressure area na to? Itong LPA po sa loob na ating PAR, mataas yung chance na maging bagyo in the next 24 hours. So once na dineklara po ng pag-asa na bagyo ito, posible na po tayong magtaas agad ng warning signal dito sa areas ng Cagayan Valley at sa area ng Aurora. So ito yung tatawaging Hiner. Opo, ito Si po Hiner. Si Hiner. Possible Hiner po na susunod. Tapos meron pang nasa labas, So, posible naman, ito pong malayong bagyo, posible na makapasok ng ating PAR bukas ng gabi. So, in the event na pumasok ito ng ating PAR, Helen naman po ibibigay natin. Helen. Pwede bang sabay silang nandito sa Pilipinas? Well, posible po yun, na dalawa, sila na sabay. Pero ito po kasing malayong bagyo, wala pong epekto sa atin. So, kumbaga, dada-please lang, kumbaga yung maalala po natin yung track ni Ferdy, halos kaparehas po nito. So, dada-please lang ito sa ating northeastern boundary ng ating Pero, technically, ito pwede palang sabay na nasa loob ng PAR, Dalawang bagyo. Opo, yes po. Pero yun nga po, yung isa po mananatiling malayo, pero makakaroon ng impluwensya ito sa pag-iral ng habagat. So at least for the remainder of the week, malaking bahagi ng ating bansa magpapatuloy itong makulimlim na panahon at patas sa tsansa ng pag-ulan. Okay. Kuya Dan, thank you. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat po, magandang umaga. Dan Villamil ng Pag-asa. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Si Hiner, yung Hiner, letter G. Kung sakali, pagka naging bagyo si LPA na nandito na, tapos yung bagyo naman na nasa labas, pag nakapasok na Helen. Si Helen. Hiner, Helen. Pero GH yun hindi parehong, pero yung sound, parehong H. Parehong H. Parehong H. Ito, ano sound ba nito? Parang het. Si het. Yeah. Sino ba yan? Matatanda na siguro nakakakilala. Yung mga hindi ho nakakakilala. Si Yuel. Ano yun? Sabi ni Yuel. Ayan na. Yan ang tumutugtog na yan ay ang pinag-uusapan ngayon na Duran-Duran. Yan, doon sa mga hindi ho nakakakilala, ito sikat na sikat ito kung Batsero. Kilala mo yan, diba? Hindi ko masyadong... Ang kilala kong Duran, si Roberto Duran. Boksingero yun. Yung nakalaban nila. Boksingero yan. Naging kasabayan niya. Yan yung time na sikat ang mga banda. Duran-Duran, Depeche Mode. Ano ba yung Sige, kwentuhan mo kami yung mga inabutan mo na yan. Mga 80s to 90s kung Batsero. At iba pa, mga bandang sikat yan. Baka maraming pinasikat na kanta yan. Yan, Duran-Duran. Ganun ba? Nakapag-concert kaya yan dito? Sa Pilipinas. Naging usapan ho yan dahil nga doon sa birthday ni BBM. Yung pala, meron lang kaibigan ng Pangulo na nag-organize. Nagulat pa nga raw ang presidente. Tanto ng Duran-Duran. Mas maganda sana, pinag-concert na lang nila dito yun. Kung ang air supply mayat-maya nandyan at napaka matatanda na rin. Medyo bata-bata naman sa air supply itong Duran-Duran. Oo. Naalala ko yung air supply nag-adlib sila, bumabati sa tao. Sabi ko, matanda na rin talaga, boss. Maya-maya kumanta, ang tataas ng boses. Ang tataas pa rin. Pala, +1 yun. Ay, ganon. +1, kumbatsero. Ito kayang Duran-Duran, kaya pang kumanta. Kaya pang bumirit.
Yan, Duran-Duran, Spando Ballet. Spando Ballet. Ayun, mga narinig. Yung at iba pa mga mga banda. Si Boy George. Boy George. Yung kinanta nating Kama. Yun, yung Karma. There's a loving in your eyes all the way. Kung nababasa ho ninyo at merong mga nag-uusap-usapan tungkol dyan, yun ho yun. Dahil sabi nga nung, sino ba isang nag-comment na mukhang hindi kilala ng ibang mga nagsulat. Binanggit daw pala sa istorya na nasa baba. Si Vic Lima siguro nagsabi si Vic na andun yung Duran-Duran. Hindi pinansin nung hindi lang napansin. Pero kahit na ano yan, kahit na matatanda na rin yung mga yun, mahal pa ring palagay ko yun kung ba. Malamang. Una, kung saan mo nakatira yung mga yan? Diyan sa Makati. kung galing sa abroad yan, bibiyahe yan. Malaking gastos din yan. Ito, sabi ni Ditching Ruby, ang kasabay daw talaga niyan ay Spando Ballet. Ayun, magkatapat daw yan. Kilala ko. Yun ang magkalaban. Magkalaban, sabi ni Ditching Ruby. Yun. Sana pinag-concert na lang nila dito. Kinumbida tayo. Masaya pa tayo lahat. Di ba? Para maganda. Naman. Baksero ng kabayan. Katanying Cherry Dos. Oras po natin. Achi, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chap Kauhun, 6:19 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Balita kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Cherry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, September 16, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 13 kumpanya sa Pilipinas pasok sa Times 2024 Best Companies. Halos 2 pisong rollback sa petrolyo aarangkada bukas. Dahil naman sa mataas na rating sa SWS survey, Pangulong Bongbong Marcos sisipagan pa raw ang pagtatrabaho. Higit 400 Pinoy nagkaroon ng HIV dahil sa paid sex. Yan. Halos 2,000 residente naman nasunugan sa Tondo, Maynila. Suspect sa pagpatay at panggagahasa sa 8 taong gulang na batang babae sa Rizal, arestado na. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Alas 6:23 ang ating oras. Sa atin munang ACS Good News. 13 kumpanya sa Pilipinas ang nakapasok sa listahan ng Times 2024 Best Companies sa buong mundo. Sa 13 kumpanya, ang Ayala Corporation ang may pinakamataas na ranggo na nasa ika-274th na pwesto mula sa 1,000 kumpanya sa mundo. Ang 5 nangungunang Best Companies ay ang Apple, Accenture, Microsoft, BMW Group at Amazon. Di ba Amazon yung, ito yung parang Lazada, no? Parang Lazada yan. Fulfillment center yan eh. Oo nga. Nagtrabaho dyan si Kuya Chris eh. Kaya pala, ano? Oo. Ang Security Bank ang sumunod na may pinakamataas na ranggo na local company, 451. Hindi nalayo ang San Miguel Corporation, 463, na inilarawan ng Times bilang may mabilis na paglago ng kita. Nakapasok din sa listahan ng ilang kumpanya mula sa SM Group ng pamilya Henry C., kabilang ang SM Investments, SM Prime Holdings at China Bank. Ang listahang ginawa ng Time at Estatistika ay batay sa isang formula ng mga survey sa kasiyahan ng mga empleyado, paglago ng kita, environmental, social and corporate governance data.
Ang iba pang kumpanya sa Pilipinas na nasa listahan ng Time ay ang mga sumusunod. Jollibee Foods Corporation, Aboitiz Group, Robinsons Retail Holdings, Alliance Global, PLDT, Metrobank at maging ang Pure Gold. Sa isa pang good news, sa oras na 6:25 ng umaga, asahan ang panibagong rollback sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Sa pagtaya ng Department of Energy, halos 2 piso kada litro ang bawas presyo sa diesel at gas, habang hanggang 1.20 naman sa gasolina. Ito na ang ikatlong sunod na linggo na magkakaroon ng oil price rollback, bunga ng pagbaba ng demand sa world market. Inukwento nitong si Heidi, masyado raw siyang naging masaya nung isang araw na nagpakarga siya diyan sa may Petron, sa may Central Avenue, sa may tabi ng SFM. Dahil nakita daw niya 49, nag-40 level na lang. Bumaba na sa 50 level. Yung presyo ng diesel. Na nakakatuwa daw. Ngayon, bababa pa uli. Wala pa tayo dyan. Nagkamali siya, nagpapultang siya kaagad. Yun nga dapat ngayon pala pa 1/4 lang ulit tayo. Baka biglang pababa no? Bumaba. Yun ang trend ngayon pababa. Ayan. Good news yan talaga. At sa atin namang bad news, Flash Report. Flash Report. Sunog! Sunog! Kahit na paulan-ulan, may nangyayari pa rin sunog. Tulad nung Sabado, ang tindi nung sunog dyan sa Tondo, Maynila. Napakaraming mga kabahayan ang natupok. Eto, Maynila ulit. PGH, yung ospital. Ako, may sunog daw ngayon doon. RH29, Boy Gonzales. Coming, boy! Sa Jerry, Anthony, ilang minuto pa lamang nakalipas ay mabilis na itinaas sa ikalawang alarma itong sunog sa Philippine General Hospital dito to sa Top Avenue, Ermita, Maynila. Kasalukuyan ang responde yung ilang mga truck ng bumbero patungo dito sa naturang sunog sa mismong Top Avenue sa PGH Hospital sa Ermita, Maynila. May dagdag na impormasyon tayo sa ating mga pagbabalik. Balik sa inyo, Jerry Anthony. Thank you, boy! Sa BGH, nasa ikalawang alarma na. Ang tabayanan ng follow-up sa sunog na yan mula kay RH29, Boy Gonzales. Bad news yan, ano? Bad news talaga. Ito, muli tayo nananawagan sa Prime Water. Ang dami ng nakikiusap po. Baka naman pwedeng sumagot po kayo dito sa mga taga Prime Water. Ang mga taga San Jose del Monte, Bulacan po, ay 17 araw na raw na walang tubig o kaya magkakaroon ng konti, mahina pa sa San Jose del Monte, Bulacan. Takot ang mga reklamo hong natatanggap namin dyan. Baka naman may pwedeng isagot. Ayun lang ang ating baka naman na local government, baka pwedeng umaksyon na kayo dyan. Ang local government ng San Jose del Monte, Kumbachero. Kung tama ka, Kumbachero, ang sila Mayor Robes, Mayor Art Robes, baka pwede naman. Ang pwede niyong gawin, kagaya nung ginagawa nung nabanggit mo, Kumbachero, nung Maynilad sa Manila Water, pagka mababa o walang ang water pressure o walang tubig, may mga water tanker sila. May water tanker na umiikot dyan para yung ating mga kababayan naman ay tuloy-tuloy ang buhay. Sabi nga nila, di baling mawalan ka na ng pagkain, huwag ka lang mawawalan ng tubig. Lalo yung maiinom. Correct. Samantala, halos 2,000 pamilya ang nawala ng tirahan matapos nga ang matupok ng apoy ang mga kabahayan dyan sa Road 10, Barangay 105 sa Tondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, kabuang siyam na tenement building ang tinupok ng apoy na nagsimula sa isang unit nito. Mabilis na kumalat ang apoy mula sa unang alarma ay agad sa umakyat ng ikalimang alarma sa loob lang ng 30 minuto. Umabot pa ito sa Task Force Bravo dakong 1:30 ng hapon at nirespondihan ng 40 fire trucks, daang bumbero at tumulong pa ang helicopter ng Philippine Air Force.
Naideklara lang na under control ang sunog bandang pasado alas 6 na ng gabi at tuluyang naapula bago makalipas ang 12 oras. Awa yung ating mga kababayan. Nakita mo ba yung top shot kumbachero? Oo, kanina. Ayan, no? Ay, grabe gawa sa mga light materials. Tapos marami pala dyan mga kinabubuhay, mga used lumber. Nako. Mga anong tawag doon, yung mga nagbimili ng mga scrap. Oo, mga ganun. Kaya napakabilis kumalat ng apoy. 2,000 families. Times 5 mo na lang. 10,000 tao na yan. Correct. Ang daming naapektuhan dyan. Daming aasikasuhin nila Mayor. Mayor nila ko na. Laking problema nito. Hindi naman kasalanan ng City Hall to. Pero yan, pagka ganyan, ang unang umaaksyon ay ang City Hall ng Maynila. Sino ang nanay o tatay ng lungsod. Kaugnay niyan ay suspendido raw po ang face-to-face at online classes dyan sa General Vicente Lim Elementary School ngayong Lunes dahil nga sa sunog na nangyari diyan sa Tondo. Ito ay kasalukuyang ginagamit bilang evacuation site ng ilan sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Magkakaroon ng makeup classes ang mga mag-aaral ng General Vicente Lim Elementary School bilang kapalit na araw sa suspension na ito ng kanilang pasok. 6:31 ng umaga na imbag gabigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Umabot sa 404 na mga Pilipino ang tinamaan ng HIV o Human Immunodeficiency Virus dahil sa paid sex o bayad na pakikipagtalik ngayong unang quarter ng taon. Ayon sa Department of Health, 12% ng mga bagong diagnosed na may HIV ay nakuha ang sakit dahil sa yung paid sex. Mula sa naturang bilang, mas marami ang lalaki na nagkaroon ng HIV. Ayan. Ayan yung issue din sa MPAX, di ba? Oo. Sa MPAX, mga lalaki din nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Yan. Ang tinamaan ng MPAX, matatandaan sa record ng DOH noong 2012, Engineer Tony Nanggel, higit 14,000 HIV cases sa bansa ay dahil sa transactional sex. Higit 7,000 dito ay paid sex. Susunod! Dito po! Kabilang nga raw ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nagkanlong kay Pastor Apollo Kibuloy? Nako. Yan daw ang tinitingnan ngayon ng pulisya. At hingi tayo ng update sa anong pangalan ng barko? BRP Teresa Magbanwa na pinull out na ng gobyerno mula dyan sa Escudasyon. Yan at iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitman siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Mukhang narinig tayo ni Mayor Hani Lacuna. Nagpunta na pala sila ni Vice Mayor Yul Servo doon sa mga nasunugan. Doon sa mga nasunugan dyan sa Maynila. Oo, at umaabot pala sa tatlo yung evacuation centers yan, yung Barangay 106 Covered Court, Barangay 105 Covered Court at Vicente Lim Elementary School. So yun daw ang ginagawa nila, immediate response at kung ano daw yung pwedeng maitulong gaya nung pagkain, pansamantalang tirahan
at kung paano makakabangon uli yung ating mga kababayan doon. Sabi nga nila, manakawan ka na ng 10 beses, huwag ka lang masunugan minsan. Antindi po ng hirap pagka nasusunugan. Yun. 6:37 ang ating oras. Kuha nga muna tayo ng update dito sa BRP Teresa Magbanwa na pinulaut na ng pamahalaan mula dyan sa Skoda Shoal. Nasa linya po natin ang Commandant ng Philippine Coast Guard, si Admiral Ronnie Hill Gavan. Admiral, magandang morning! Si Ka Jerry po at si Ka Tunying. Good morning po, Sir Jerry and Sir Katoning at sa inyo pong mga tagapakinig. Yes, sir. Kumustahin lang po namin kang kalagayan ng mga nakadaong na ho ito, itong BRP Teresa Magbanwa at ano po, kumusta po ang kalagayan ng mga tripulanting sakay noon? Masaya naman po sila at nakabalik na po sila. Sila po kahapon ay binigyan po natin ng award at saka yung mga may sakit nabigyan ng pangunahing lunas. Sila pong lahat ay mag-undergo po. Ngayong araw na to, inaayos po ng district commander natin sa Palawan at sila ay makapag-undergo ng laboratory test upang matingnan kung ano pong nila. Ano pong naging epekto nung pag-inom nila ng ilang linggo din na desalinated water na medyo hindi na po maganda yung quality. Gaano ho ba sila katagal doon, Admiral? Umabot po sila ng 5 buwan. Ang tagal din pala talaga, para pala silang nag-abroad. Parang nagsiman. Nagsiman din, parang ganon. Opo, ang iba doon sa kanila, wala pong uwian yun. Mga ilan na na-rotate natin nung araw, pero hindi po lahat yun. Nabanggit nyo yung mga may sakit. Ilan ho ba ang may sakit na tripulante? Apat po yung kahapon yung naka-dextrose nung dumating sila. Ano po yung naging kondisyon nila, Admiral? Initial na po nung doktor ay parang may dehydration sila. Saka may mga na-trigger na mga ibang preconditions nila. Totoo po ba na umabot po? Stable naman po sila. Stable naman. Buti naman, Totoo po ba, Admiral, na ilang linggo na pong puro lugaw lang ang kanilang kinakain to survive? Opo, Katuling. Mga 3 linggo din daw na para lang ma-stretch nila yung existing supply. Opo. Bakit po umabot sa ganon? As in, wala pong naging resupply efforts kahit aerial man lamang? Mayroon naman. Nabalita din po yung ginawa po nating aerial draft natin. Opo. Pero bakit ganon? Bakit po umabot pa sa ganon na medyo kahabag-habag po yung kanilang kalagayan? May mga resupply kasi tayo na balita rin po natin nung araw. Na block po ng China. Ng China. Opo. Ayun. Kaya po namin tinatanong yon para po i-emphasize po ninyo na yung humanitarian mission ninyo for resupply ay hinarang mismo ng Chinese Coast Guard ba yun o Navy? Tama po. A combination po yun ng China Coast Guard, ng Navy nila, at saka yung maritime militia. Mga militia nila, Oo. So ilang linggo ho na ganun na lang, lugaw na lang ang kanilang kinakain? Ang sabi po ng CO kahapon, kapitan ng barko natin, mga 3 linggo din po. Wala hong ibang... pero gusto ko lang pong i-emphasize, bagamat ganun po yung kanilang ginawa, masaya naman sila. Siguro likas sa ating mga Pilipino yung resilient tayo at mapasensya sa sitwasyon. Opo, nasa ganung sitwasyon sila. Tsaka yung training po ng mga yan, matindi rin naman. Pero hindi ho ba sila pwedeng nasa dagat pwedeng mangisda dyan, Admiral? Mayroon din po na nangisda. Nakatulong din po yun. Minsan may mga nahuhuli din. Naging libangan na rin po nila. Likas sa Pilipino pong masayahin. So naganap din ng libangan. Ginawa rin po nila yun.
Opo. Tama po yan. Baka nagsawa na rin sila sa puro isda ang kinakain. Baka nagtuguma na ng tuyo. Ano ba naman ito? Puro na lang yellowfin at salmon ang kinakain natin. Maglugaw na nga muna tayo. yung po bang damage nung Magbanwa, gaano po ba talaga kalaki yun? Yung butas niya ay umaabot ng 1 metro ayon sa report nung kapitan. Sila. Yun lang yung location kasi nung tama, may mga systems doon na critical sa ating makina. Kaya medyo nakakabahala din. 3 po yung parte ng barko na may tama yung isa yung medyo mas sensitibo. Marami po nagulat, Admiral, sa pag-pull out na yan. Parang ang dating baka ang dating nung iba sa iba, nako, wala na. Kukunin na kaagad, puposisyonan na kaagad ng China yan. Meron hubang pumalit kaagad sa Teresa Magbanwa do sa lugar, sa Escoda Shoal? Bago naman po na pagdesisyonan na pabalikin muna, gawa nga doon sa mga factors na yun. Una, yung may sakit. Pangalawa po, yung weather, major factor po yun. Umabot po ng 5 meters yung height ng waves sa area at yung hangin ay umabot po ng 50 knots. Delikado na po sa barko natin, lalo na't gano'n yung kanyang kalagayan. Okay. So, isa po yun sa napakalaking factor. Bukod doon sa may sakit na po yung ibang mga tauhan natin at saka depleting na po yun yung daily necessities nila, kaya sila pinabalik muna. Bago po ginawa yan, napagplanuhan naman din kung ano yung mga gagawin natin. Mayroon pong mga may mga operational options na ginawa tayo upang hindi po naman natin maiwanan yung Sabina Shoal at kahit na yung mga ibang exclusive economic zones din po natin. Pero gusto ko lang din pong ipaliwanag sana na yun pong Sabina Shoal ay tubig po yan. Yan po ay exclusive economic zone, so meaning tubig po yan. Napakalawak din po niyan. Actually, yung tinatawag nating lagoon doon, naging lagoon na lang tawag natin dahil mukha siyang lagoon. 137 square kilometers po yan or 137 million square meters. Yung sa loob pa lang po yun, hindi pa natin binibilang yung sa labas po niyan. Napakalawak po niyan. So, wag pong mag-alala yung ating mga kababayan. Napakahirap pong bakuran yung ganong kalawak pong lugar. Tayo naman po ay nag-action na mayroon din pong ginawang tamang konsultasyon at saka tama rin pong pagpaplano upang hindi po natin maiwanan kung ano po yung atin. Patuloy po natin na binabantayan yan. Napaka-clear po ng instruction ng ating leadership, ng kasama ating Pangulo, ng National Maritime Council, na wag po nating iwanan yung kung ano po yung atin. Patuloy po nating proteksyonan sa isang mapayapa at saka naayon sa batas na paraan. Opo, ito pong pwede po ba nating sabihin na as we speak, ang Escoda Shoal po, bagamat wala na ang Teresa Magbanwa doon, meron po tayong presence ngayon doon without going to the details? Opo, may mga iba-ibang options naman po kasi tayo. Opo, hindi po natin napag-iwanan yan. Yung atin pong objective na, tatlo po yung objectives natin na binigay doon sa mission ng Teresa Magbanwa nung pag-alis niya nung April. Pagpunta niya. Una, bantayan niya, i-deter niya, tigilan niya kung ano man yung reclamation, land reclamation activities na pwedeng gawin ng ating mga ng China, ng ibang countries doon. Pangalawa, mag-conduct ng activities on marine environmental protection. Nagawa rin po yun. At pangatlo, protection na po yung mga fishermen natin doon. Katuwang po natin ang BFAR na yan, nagawa rin po niya iyon. Yung mga activities po na yon ay marami rin pong paraan upang ma-undertake yun at saka ginagawa pa rin po natin siya ngayon.
So ang pag-pull out po ng Teresa Magbanwa, Admiral, ay hindi nangangahulugang isinusurrender na natin o suko na tayo. Sinusuko na natin yung lugar na yon. Hindi po. Wala po yan sa ating options ang pabayaan ng eskudasyon. Atin po yan, klaro po sa batas na yan po ay atin. Pasok po yan sa ating 200 nautical mile exclusive economic zone na kinlaro po ng arbitral award noong 2016. Wala po tayong rason na yan po ay ating pabayaan. Okay. Admiral Ronnie Hill Gavan, sir. Maraming salamat po at pakibanggit lang po sa ating mga tropa ang ating pong pagbati at paghanga po sa kanila pong katapangan at resilience. Thank you po. Maraming salamat po, Sir Jerry at saka Sir Anthony. Thank you po. Thank you po. Thank you. Admiral Ronnie Hill Gavan, Commandant, Philippine Coast Guard. ACS Balita. Sa ilan pa nating mga balita, iniimbestigahan na ng pulisya kung kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kumupkop kay Pastor Apollo Kibuloy habang ito'y nagtatago. Ito ang sinabi sa DZRH ni Davao Region Police Chief Brigadier General Nicolas Torre sa gitna ng kanilang binubuong mga kaso laban sa mga tumulong sa pagtatago ni Kibuloy. Tiniyak ni Torre na agad silang aksyon oras na makumpirmang may naging papel nga ang dating Pangulo sa pagtatago ni Kibuloy. He is actually the complainant being the administrator. So de facto, sinabi niya na siya ang administrator at ito na natin. Kasi kung totoong may papel na lalabas yun na during the time wanted na si Kibuloy, malaking sakit ng ulo ang abutin niya ron dahil inaamin niya na nag-meet sila, hindi naman pwede magkaroon ng jurat na in absensya ang tao. So ibig sabihin, kaharap niya yung abogado at nagkaroon sila ng mga ganong kaharap niya si Kibuloy at ang abogado sa kanyang kontrata regarding sa pagiging administrador. So tinitingnan din namin kung may lalabas na ganong anggulo si former president at we'll act accordingly based on the information as they come in. General Nicolas Torre III ng PRO 11. 10 minuto na lang, alas 7 na ng umaga, naaresto na ng PNP ang lalaking suspect sa pagpatay at panggagahasa sa isang 8 taong gulang na batang babae na natagpo ang nakasako sa Santa Ana, Taytay, Rizal. Kinilala lang ang suspect sa alias John Marf, 41 anyos, kapitbahay ng biktima. Nakumpirma rin sa resulta ng autopsiya sa bangkay ng biktimang si Riley K. Barun na ito ay ginahasa bago pinatay sa pamamagitan ng pagsakal bukod sa tinamo nitong mga sugat sa mukha. Sus Mariano Kaindo, iniulat 8 years old, kumbachero Iniulat po ang pagkawala ng biktima nung Miyerkules ng gabi. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Gaylor Pagala, hepe ng Taytay Police, ang mga residente ng Lupang Arenda ang nakatuklas sa sako at nang tingnan ay nakita ang bangkay ng bata. Nako. Sa kwento ng ama ng bata, kapitbahay at kaibigan niya ang suspect na nakakasama sa inuman. Ayun. At pareho sila ng hilig ang mag-alaga ng manok. Ayun, kaya may access may authority yung suspect doon sa bata. Baka nga patito-tito pa tawag dyan Yan, talaga. Anak ng bata. Nagatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH number 1. Ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 3 minuto na lang, alas 7 na. Naalala ko tuloy bigla si Senator Bongo no? Di ba laging nasa sunog si Senator Bongo? Sa mga nasunugan. Mga nasunugan kapag kami nasunugan, in fairness doon sa taong yun kay Senator Bongo,
naging naging tatak niya tatak niya, consistent siya dun sa hindi na ba niya naituloy? Alam ko tuloy to kasi si Leo Palo laging nasa sunog. Laging nasa sunog no. Yung tagahanap kung si Bingbong Crisologo na alam natin na medyo sinonimo sa sunog. Hindi sa sunog nagpupunta kundi sa mga namatayan. Ito naman si Senator Bongo ay sa mga nasunugan. At sabi nga nila nung nanalo si Senator Bongo noong 2019, pagkatapos manalo, nangampanya na uli. Anong ibig sabihin ng kampanya? Talagang walang lubay sa kaiikot sa mga nasunugan, lalo nga sa mga nasunugan. Kaya nagmarka din siya. Senator Bongo, wala ba tayong interview dyan? Baka naman pwede magpa-interview kayo sa amin dyan. Tingnan natin kung nandun na siya sa sunog na nagaganap dyan sa PGH. Alamin natin ang follow-up para H29. Boy Gonzales, come in, boy! Anthony, Jerry, nasa under control na ng Bureau of Protection itong sunog sa loob ng Philippine General Hospital sa Ermita, Manila. Yung karamihan ngayon ng mga pasyente na napapacheck up sana kaninang umaga ay nasa kahaba na sila ngayon ng Padre Paura. Dami ano yan? Lahat yan mga pasyente na nasa labas na yan? Mga pasyente na nasa labas. Kanina, nung simigla mga sunog, alas 6 pasado, ay pinalabas na muna sila ng mga gwardiya. Anong parte ng ospital, boy, ang nasunog? Pinagbawalan ng makapasok ng mga miyembro ng media sa loob ng ospital, mga gwardiya. Bawal na at kanina pinipilit namin. Kaya galing ako ng Tapa Avenue, yung dalawang gate doon ay sinubukan pumasok pero pinagbawalan ako. Tapos sa kabila naman sa may Padre Paura Gate ay ganun din. Dito ko nakita yung napakaraming mga pasyente na nasa loob, pinalabas muna dito. At sa ngayon, nasa pinakabangketa sila ng Padre Paura. At nagsimula ang sunog kanina lamang alas 6 pasado pero ilang minuto pa lamang ang nakakalipas ay dineklara ng under control. Kapag pag nakaharap ka sa PGH, nasa Taft Avenue ka, boy, anong parte? Sa kaliwa, sa kanan, sa gitna? Yung nasa bandang kanan. Pag nakaharap ka. Opisina sa loob. Opisina. Sa loob, sabi ng mga kausap natin bumbero sa loob ng opisina, na may malapit umano sa Ward 3. Kaya dahil yun yung mga pinagtanuhan ko, mga bumbero na naman dahil sa pinagbawalan na kami agad na makapasok sa loob ng ospital. Nanay, taga-sapa kayo, nanay? Pasig po. Pasig. Ano oras po kanina magpapacheck up po kayo? Opo. Tapos po, nasunod na kayo kanina? Opo, nakapila na. Nakapila na po kayo, tapos pinalabas po kasi umuusok na po dun sa likod eh. Sa bandang likuran ko. Dito nga sa gate ng dito yan sa may gate Jerry Anthony, sa may Padre Paura. Dito ngayon ako sa Padre Paura. Yung tapat ng Supreme Court, andito sila lahat. Kaya ano pa pangalan niyo, nanay? Marilo po. Opo, sige po, ingat po kayo. May kasama kayo ng papacheck up? Opo, anak ko. Napagalitan lang ni Boy. Medyo ang dami mabuti yung mga pasyente, yung mga nasa kwarto, hindi naman kinailangang ilabas, boy. Yung mga pasyente. Mapagtanong yung mga nasa kwarto ay pinalabas. Kasi ang nakausap natin kanina rito, sila yung nasa nakapila. Tsaka mukhang wala naman dahil wala, kung ganun, may mga ilalabas na mga nakahiga pa sa kama yan. Total yan, wala naman ganun. Yan yung mga magpapa-check up lang, yung mga nandiyan sa labas. Dami, kahit napakaaga, dami ng pasyente kaagad dyan. Pagkabilang sa ito, galing pa siya ito, kasi nanay, galing pa ng Pasig. Pati ba, may galing na Cavite, yun nagpapacheck up sana rito, pero ganong
nangyari nga yung sunog, kaya pinalabas sila pansamantala. Yung mga truck naman ng bumbero ay nasa kabahan ng Padre Paula, kaya isang lane lamang na nagagamit. Maging doon sa Top Avenue, 2 lane sa sakit ng mga truck ng bumbero na dadaanan naman yung kabahan ng Top Avenue. Yan yung follow-up natin sa nangyaring sunog. Mamaya malaman natin kung sa investigasyon ng Bureau of Protection kung saan banda sa loob na PGS nangyari ang sunog. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. Paring Head, take it away. Number Monday, September 16, 2024. Narito na po ang ulo ng ating pangunahing balita. BRP Teresa Magbanwa nakadaong na sa Palawan matapos umalis sa Escoda Shoal. PNP kakasuhan ng mga kumupkop kay Pastor Apollo Kibuloy. Duran-Duran Party, isang sorpresa ng mga kaibigan kay BBM, walang gastos ang gobyerno. Ayon sa Presidential Communications Office. Misis ng anak sa kasagsagan ng malaking sunog sa Tondo, Maynila. Pulis bumili ng sanitary napkin. Preso, nakaiskapo. Bagyo sa labas ng PAR na naging tropical storm na. LPA sa loob ng bansa inaasahang magiging bagyo sa susunod na 24 oras. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing Balita. Metro Manila ngayon. Alamin natin muna ang sitwasyon sa Metro Manila ngayon. Matapos tayong ulanin kagabi, may mga pagulan pa ba tayong naranasan? RH52, Ediel Parosa. Kami na Ediel. Jerry at Anthony, wala nang malakas na ulan ngayong Lunes ng umaga pagsikat ng araw, pero maitim na putik at nagkalat na basura naman ang iniwan ng baha sa iba't ibang bahagi ng Mandaluyong City. Umabot pa sa bangketa ang sangkaterbang plastic, styro at botelya, habang gumambalang naman sa daanan ng mga sasakyan ang ilang mga basura dito sa may Silo Circle at sa may Bonnie Avenue. Hanggang sa mga oras na ito, bahagi na lamang ng may silo sa tabi mismo ng city, walang may hanggang talampakan pang tubig o baha sa kalye. Hanggang kagabi sa kasagsagan ng ulan, umabot ito hanggang tuhod. Patay na rin sa monitoring ng Mandaluyong. Malalim din, ha? Pahirapan naman para sa mga street sweeper gaya ni Ma'am Orias ang tumambag sa dami ng basura pagsikat ng araw, kasabay pa ng pasok sa trabaho at pasok sa eskwela. Pakinggan natin siya. Ito po, yung pag ano po, maano na po yung tubig, makat na po yung basura. Ito po, hirap po talaga, dami pong basura, umakat po yung basura sa ano po. Sa ngayon, makulimlim ang kalangitan pero wala na rin malakas na pagulan, hindi lamang sa inroads ng syudad pero maging sa bahagi ng EDSA, partikular sa Shaw Underpass, labinaharin kagabi. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Nako, kadami naman ito. 20% daw ng mga dumadaan sa Cavitex wala pa ring RFID. Aba, Kaya, bakit? Traffic. napaka-traffic ngayon. Bakit? Kung may RFID ba, babasahin naman? Yun lang. dapat lang, ano? Hindi, hanggang ngayon, dyan pa rin ang problema eh. May Hindi RFID ka nga, oo. hindi rin nababasa, kaya kailangan mo pang ilabas yung card. Aabot mo dun sa teller. Kaya kung walang teller, bubusina ka pa para yung kabilang gwardiya pupunta dun. Ka-traffic na. Oo.
Wala kayong masabi, no? Hindi kayo makakibo hindi kayo ngayon. makakibo ngayon. Pero dapat lang talaga yung mga toll operators natin mag-level up. Mag-level up. Tapos yun namang mga wala pang RFID. Dapat yun, nasa Balintawak Cloverleaf pa lang, bumubukas na yung Hanip, bayaw, ang yabang mo. Dapat ganun. Hindi yung antagal mo nang nakatenga dun sa harap, ayaw pa rin umangat. Oo. Hindi katulad sa napupuntahan nating kumbatsero, ang bibilis ng sasakyan papunta dun sa toll plaza. Hindi nga pa nagpepreno Hindi nagpepreno kasi siguradong aangat ako natatakot tuloy. Actually. Napapagulo. Lalo ko nasa unahan ka. Lalo dyan sa Hong Kong. Sa Hong Kong, diba? yung mga driver dyan sa Hong Kong, maluloko Dire-diretso yung mga taxi driver, yung talagang bubundulin yung kaya yung harang, takot na takot, ang bilis ding umaangat. Siguro pinakamaganda rito, kumbatsero, kung may RFID din lamang, alisin na yung barrier. Kung hindi naman ninyo kayang alisin na yung barrier, total nababasa naman yung karga, yung RFID. Edi ikaltas na lang. Tulad nung ginawa diyan sa sa Valenzuela. Ginawa ni Mayor Win Gatchalian. Hindi, kanyon, Rex Gatchalian. Paano ba ni Mayor Rex yun? Rex Gatchalian. Oo nga pala. Wala pa rin. Ang dami na naming nasabi, ha. At saka isa pa. Mario Joseph. Sige, hintayin na nating mabasa yung RFID ni Giselle. Puntahan muna natin si Val dyan sa QC. Dahil matindi rin ang naranasang pagbaha at tulad sa nireport kanina ni Edniel, basura ang iniwan. Yan ang sinasabi natin, tapos magre-reklamo tayo. Basura lang, hindi natin RH5, Val Gonzalez. Come in, Val! Area Factory, wala nang Naku po! kalat ng ilang mga pulupon na mga basura. Itong natatnan ng DCRH News sa paglilibot sa ilang mga binahang mga lugar kagabi dito sa Barangay Tatalon, bahagi ng Ross District, Barangay Kulyat, Damayang Lagi, hanggang sa bahagi ng Barangay Santo Domingo. Ito yung mga lugar na mabababa. Bahain lugar. Pag gumulan, talagang aapaw ang mga baha doon sa mga drainage system na siya naman ang nagiging dahilan kung bakit lumulutang yung mga baha na nanggaling doon sa mga ilang creek na hindi nalilinis pa. Sabi ng nakausap kong street sweeper, napuno na ang truck ng basura na naghahakot at babalik na ito para hakutin ang natitira pang mga basura. Subsided na rin, Jared Anthony, ang mga pagbahang naranasan yan sa bahagi ng Bagbag sa Novaliches, umupa na umabot hanggang sa Bewang, hanggang dibdib. Grabe, Grabe naman bahayan. Hanggang dibdib Nino. Hanggang dibdib ng 5'4" ang height. 5'4". Pagka hanggang dibdib ni David Oro yan, maniniwala akong hindi masyadong mataas yan. Etong piloto nating si Dennis Villanueva, binubulungan ako si Pinong daw. Si Pinong. Hanggang dibdib ni Pinong. Bira. Dibdib ni Pinong ng FM. FM natin. Sabi si Kadyot lang. Salbahin itong piloto natin. So ganung kataas ang baha. Tapos matagal ding mag-subside. Ganun. Actually, pinag-uusapan nga namin ni Jerry sa ibang mga lugar din naman, ibang bansa din, may mga pagbaha, yung flash flood. Pero ang bilis din ng pagkati ng tubig. Ito yung nakita rito sa Quezon City, Anthony. Yung mga pagulan kagabi hanggang kaninang madaling araw. Mabilis na nag-subside yung mga baha. Kaya lang yung basura. Yun ang nakikita. Basura, no? Ayos. Diyan sa bahagi ng Novaliches ay hanggang dibdib at higit pa doon sa ilang lugar. Pero ngayong oras na ito ay wala ng mga pagbaha na nararanasan. Ako si Val Gonzalez, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Ay, belated happy birthday kay Dr. Gili, Dr. Guillermo Manalo ng NKTI. Birthday kahapon. Birthday pala, Si Justice Ricky Rosario ay magbe-birthday na. Malapit na, October. Nangungumbida ho si Justice. Justice, babanggitin ko na ba yung lugar? O next week na? Next week na para makapag-practice daw kumanta yung mga attend. Yung mga attend.
Nako naman. Ang nagbe-birthday talaga ngayon ay si Fiscal Joey Ovejas. Ay, Fiscal Yan sa Joey. Maynila. Fiscal Joey, happy birthday. Ka-birthday mo pala si former DPWH Secretary, former DPWH Secretary at Metro Pacific Tollways Corporation, MPTC President Babe Singson. Ay, si Tama-tama. Secretary Babe Ito, Singson. Cavitex sa kanila to eh. Babes! Isang ngiti mula. Andito na si Giselle. Giselle, ang dami naming adlib para lang makapasok ka. Nabati pa namin si Don D. Manlulo. Si Don D. Nag-birthday ngayon. Birthday Mr. Don D. Tingnan mo nga naman. Happy birthday. Ka-birthday mo pala si, ang daming ka-birthday nito. Si Kuya Jim's Coffee. Jim Serato. Aba, tingnan mo nga naman. Birthday ngayon. Kabe-birthday lang ni Jim's Coffee alam mo birthday uli ngayon. Araw-araw birthday. Para pa lang si Ka Jerry Labasan yan eh. Nag-birthday ulit eh. Sabi niya, hindi, birthday ng nanay ko. RH15, Giselle Rigaport, totoo ba na kadami pa rin walang RFID na dumadaan sa Cavitex? Go, go, go! Jerry, katingin, pinatayang nasa 20% pa ng mga motoristang dumadaan dito sa Cavitex. Yung wala pang nakakabit na radio frequency identification o RFID hanggang ngayon. Iyan yung sinabi sa panayam ng DZRH ng supervisor ng traffic management ditong PEA Toll Corporation na si Jose Julien Gallego ngayon simula na yung cashless transaction. Isa rito sa mga linya ng Parañaque Toll Plaza, yung sukod na yung trapiko gaya ng nakikita ninyo sa aking likuran dahil nga sa dami ng mga sasakyang walang RFID, pero tumatagal lamang ng 4 hanggang 5 minuto yung pagkakabit ng RFID sa kanila. Sabi ni Gallego, pinapayagan muna magbayad ng cash itong mga sasakyan na ito para pagkakabihin pagkakabit naman ng RFID o magpalo. Upang hindi naman mauwi sa kilometro itong haba ng daloy ng mga trapiko, pinapayagan yung ilang mga sasakyan na dumiretso na doon sa Kawit Toll Plaza para doon magpakabit ng RFID o magpalo. Dito sa Giselle Rigaport. Giselle. Sa DZRH Giselle. Napapansin mo ba dun sa lugar na may RFID? Nababasa ba yung RFID nila? Oo ka, Jerry, kanina pa tayo ditong mga pasado alas 6. Pero naman, tuloy-tuloy na hindi ko pa naman nasa yung reklamo ng ating mga motorista. Pero speaking ka, Jerry, may mga kanayan tayo mga motorista sa kanila. Ang sinasabi nila, sana daw itong PEA Toll Corporation ay magsira kahit isang cash nila. Lalo na doon sa mga motorista na hindi naman madalas tumadaan ng Cavitex at yung mga maliliit yung sweldo na kailangan pang problemahin yung pagpupondo ng load sa kanilang RFID. Okay, isang tanong na lang. Kapag ba nagpakabit dyan ng RFID, yun ba yung pwede na rin sa SLEX, pwede na rin sa NLEX, pwede sa Skyway? Pwede rin katunying nasa plano yan ng gobyerno, yung pag-iisip na lang. Yung isa na lang. Mga RFID sa lahat ng expressway. Pero alam ko, plano pa rin. Plano pa rin pala yan. May schedule na, alam ko eh. Interconnectivity. Kaya nga eh. Pero so wala pa rin. Diyan pa rin yan. Para dyan lang din yun para sa Metro Pacific. Metro Pacific ka. Kung Metro Pacific ka, NLEX, SCTEX, Cavitex, Calax. Yan ang magkakasama. Calax, magkakasama yan. Pero yung SLEX, Skyway, TPLEX. Iba naman din yun. Startol. Iba rin yan eh. Ayun na nga. Dapat pag-isahin na lang. Mag-isa na lang. Sabi siguro ni Jess, ba't ba ako inuurirat nyo dyan? Hindi naman ako may-ari nito. Meron pang isang umahabol dito. Isa po dyan, hindi nga nag-update kaagad yung balance. May nagre-reklamo. May nagre-reklamo pa. Pagdaan mo, biglang lalaki ang bawas. Malaki na ang negative balance. Kanina nga, Jerry, meron tayong interview na isa. Hindi mabasa yung RFID ni Giselle eh. Ayan basahin natin kung ano yung buka ng bibig ni Giselle. Nawala yung audio mo.
Oo, mahina yung signal dito ka, Jerry. Ang sabi ng motorista kaninang nakausap natin, nararanasan din daw nila yan. Dito, ang Cavite, nababawasan na raw yung kanilang load. Kaya ang kanilang panawagan, bago daw itong cashless transaction, maakit doon sa muna na Triatol Corporation itong sistema dito sa Cavite. Okay. Thank you, Giselle. Salamat ka, Jerry. Catherine, balik sa inyo. Thank you. Pangunahing balita. 7:21. Number 1. Ate Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:25. Nasa linya natin si Congressman Ace Barbers, ang chairman ng Quad Committee. Kong Ace, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Ka Jerry at Ka Tunying. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Apa. Kong Ace, totoo bang may iniutos na kayong manhunt para kay Attorney Harry Roque? Meron kasing kasamang arrest order para sa kay Attorney Harry Roque when he was cited in contempt ng aming huling hearing. At nautusan natin ang ating Sergeant at Arms na i-implement itong contempt order ng House. At dito ang Philippine National Police na umasiste o tumulong dito sa Sergeant at Arms to serve itong arrest order kay Attorney Harry Roque. Matindi ho yung pagnanais ninyong mapaharap dyan si Attorney Harry Roque. Bakit to ba, Kong Ace? Kasi Jerry, Anthony, kaya naman nasa siya in contempt kasi meron po siya mga pinangakong mga isasubmit na dokumento na kanya namang voluntaryong inoffer, no? Nung nagkaroon po nung huling hearing at natanong po siya tungkol sa mga ito, siya naman po ang nagsabi na ibibigay, isasubmit niya ito sa committee bago dumating yung susunod pang schedule na committee hearing ng Quad Committee. Pero dahil hindi po siya nag-submit, hindi rin po siya sumipot, tinanong po ang rason kung anong rason ba't hindi siya sumipot ng huling hearing, hindi rin po siya nagbigay ng payag. Hindi rin po siya nagbigay ng sulat sa committee. Kaya dahil po doon, and nagkaroon po ng motion to cite him in contempt by Congressman Keith Flores at ito naman ay pinagbotohan unanimously ng membro ng Quad nung araw na yun. Wala hong effort o walang pasabi man lang mula sa kay Attorney Harry o sa sino mang kasama niya sa pamilya na sa kanilang intensyon na sumunod sa Kongreso? Wala talagang ni Haniho, ika nga wala kaya nagkaroon po ng ganong klaseng panukala ang isang membro na parang meron pong disrespect na pinapakita sa komite itong si Attorney Harry Roque dahil una hindi sila sumipot, wala po silang binigay na excuse kung bakit hindi sila sumipot sa dalawang scheduled hearing. Pangatlo ay hindi po sila nag-submit ng documents. Na voluntaryo naman po niyang binigay. Ang ginagawa lalabas sa social media. Sa social media ng mga puna niya, ng mga sagot niya sa inyo na parang may isa pang binanggit na sinisira niyo daw yung pamilya niya Alam mo, doon nga kami nagtataka bakit pagka sa social media, kapag siya nagpo-post sa social media, ang dami niyang sinasabi. Ang aming sanang request sa kanya, dito ka magsabi sa harapan namin, wag dyan sa likod namin. Kasi para namang pangbabastos na yung ginagawa mo sa Quad Committee. Unang-una, ikaw ang nagsabi na ikaw magsasubmit ng mga dokumentong yan para patunayan na ang hinala na marami sa membro ng Quad na ikaw ay kaugnayan dito sa Lucky South 99. Pangalawa, hindi ho kami ang sumira ng pamilya nyo. Wala hong intensyon ng Quadcom na gawin yan kahit sinong resource person namin. Tanong po ang inyong sarili, bakit po nasira? Kung nasira man, wala ho kaming kinalaman dyan at wala rin ho kaming pakialam dyan. Pinalilitaw nyo raw kasi na may relasyon sila ni AR. Kong? Naku, wala hong nagtatanong sa kanya ng ganun.
Ang natanong lang, kung natatandaan ko, yung huling hearing, natanong si Mr. De La Serna, yung tungkol dun sa kanilang joint account. Joint account. Yun lamang ang lumabas na pagtatanong ni Congressman Acop, ano kaya ang dahilan kung bakit kayong dalawa ay merong joint account. Joint account. Usually daw po, kapag may joint account, ito ay sa pamilya lamang. Pamilya. Account sa dalawang magkaibigan. Yung kompo, meron po akong kilala, Congressman Ace, bukod sa mag-asawa, may kompo, magjowa, may joint account. Yung may planong magpakasal. Yun, usually, ganun. Kapag may plano na, fiancé na yun, di ba? Fiancé, Opo. Paano po yun? Ano po bang nasa isip nyo? Bakit hindi niya isinumite yung SALN na hinihingi po ninyo? Alam mo, isang malaking tanong din sa aming isipan niya na Anthony, no? Dahil nga unang-una, sa pagtatanong ni Congressman Luistro, gusto niyang ma-establish na ano ba yung source ng funds mo dyan sa iyong korporasyon na mula nung iyong nirehistro ito noong 2014, 2015, bigla na ang laman ay 600,000. Bigla po itong umakyat sa 120 million o 130 million. Sa loob ng 2 taon. Ito yung period na kasagsagan itong pagdami ng mga pogo at kasagsagan din nung operation na itong Lucky South 99. So, gaya po nung kanyang mga sinabi sa committee hearing na denials niya na siya ay hindi nag-aabogado sa Lucky South kundi sa Whirlwind Corporation lamang, napatunayan din dun sa pagtatanong ni Congresswoman Luistro na may kaugnayan din si Attorney Harry Roque doon sa Whirlwind and Lucky South dahil halos isa lamang po ang may-ari nito. Yun ang kanyang punto doon. Kaya nga po tinatanong siya na kailangan mapatunayan niya sa komite na wala pong kinalaman yung paglaki ng kanyang asset sa Biancham Corporation at wala itong kaugnayan sa illegal Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nandito pa po ba siya sa Pilipinas sa information po ninyo? Si Attorney Harry? Nandito pa rin siya dahil wala pa kaming information tungkol sa kanyang pag-alis sa bansa mula sa BIT kasi meron ng parang may ilbo na. Merong lookout bulletin kasi kasama din sa order ng motion ni Congressman Caraps Paduano na i-inform din ng DSA at ang BID ng information kung lalabas. Kung ito ilalabas ng bansa. Kailangan nyo na ba si General Nick Torre para lang mahanap si Congressman si Atty. Harry Roque? Wala na raw ginagawa ngayon si General Torre. Panay daw kain ng durian. Panay durian. Hindi pa naman siguro kailangan. I am positive, no? I am naniniwala ko na si Atty. Harry Roque, ang galing na abogado niya at meron naman siyang recourse na pwede niyang gawin, kung ayaw niya talagang humarap, pwede naman pong pumunta siya sa korte o sa Korte Suprema. Pero yun nga lamang, matatago ang katotohanan. Ang ating pong layunin dito sa Quadcom ay ilabas ang katotohanan. So, ganun, kagaya ng mga in-advise na mga abogado ni Casiong, in-advise kay Isgo, na huwag kayo magsasalita. Doon na kayo sa korte magsalita, hintayin niyo yung kaso. Wala po talaga tayong magagawa pagka ganun. Ang mangyayari ay hindi po lalabas ang katotohanan. So, until such time na mag-issue ng desisyon ng husgado doon sa Casiong to, mananatili siya sa detention facility ng House of Representatives? Meron po kaming nakaschedule na hearing ngayong Webes. Ang aming inimbitahan ay si Alice Go, si Cassie Ong, si Atty. Roque at iba pang mga personalities. At sila ay hindi pa rin nag-cooperate, kagaya ni Cassie Ong na kasalukuyan ay nakadetain dito sa House of Representatives. Kapag hindi pa rin siya nagsalita,
nag-cooperate sa committee, ay may bibigay namin yung kanyang hiling na ilipat siya sa kulungan. Dahil yun naman sinabi ng kanyang mga abogado. So pagbibigyan po namin siya doon. Alam niyo naman, malambot ang puso ng mga ating membro sa Quad Committee, kaya maaaring mapagbigyan siya. Sa anong kulungan? Sa correctional. Correctional? Women's Correctional siguro, dahil yun po ang napapag-usapan na maaaring paglagyan ni Miss Cassandra O. Si Attorney Harry Roque, saan nyo dadalhin? Dito sa ang unang motion ay bikutan, pero binago po ito at nilipat po siya dito sa House Detention Facility sa House of Representatives. Hindi pala nung mangyayari kay Kong Harry, dahil dati naman siya congressman, kay Attorney Harry Roque, kung hindi pa rin Hindi, kung mahuhuli siya. Mahuhuli. So kung nakikinig po si Attorney Harry Roque ngayon, ano po ang message ninyo? Hindi, alam niyo, ayan, magandang pagkakataon nito para kami ay manawagan sa kanya na cooperation lamang po. Wag naman pong pangbabastos ang gawin niyo kung gusto niyo magsalita, sabihin niyo harap-harapan, wag patalikuran. Isa lang yan. No? Pangalawa, yung pong, alam naman niya ito Attorney Harry Roque, alam mo naman na ikaw ang nag-volunteer na magsasubmit ng mga dokumentong hiningi sa iyo. In fact, meron ka pang sinabi na to give more, Mr. Chairman, more than that, meron pa akong request na kung maaari ang House of Representatives ay ilabas yung kanyang mga salin nung siya po'y nagtatrabaho pa dito. Lahat yan ay binolunteer niya. Yan inalaman dun sa pagkakaugnay ng kanyang korporasyon doon sa Lucky South 99. Kasi ulitin ko ulit, number one, siya ang humarap sa PAGCOR kasama ni Cassie Ong, na si Cassie Ong ang nire-representa ay Lucky South 99. Wala ho silang pinag-usapan na Whirlwind Corporation doon sa meeting na yon sa PAGCOR. Pangatlo, ni Ray Ditong Porac, may nakuhang mga dokumento at isa sa mga dokumento doon naglalaman ng pangalan ni Attorney Harry Roque bilang isang legal officer ng Lucky South 99. Pangatlo, merong siyang pagmamayari na bahay doon sa Tuba Benguet sa Baguio na kung saan doon nahuli yung isang Chinese. Oo nga. Isang expert yata. Ito yata yung nagpapatakbo ng mga scam hub sa Lucky South 99 na doon nakatira sa kanyang bahay. So, ito ho ay mga circumstantial evidence na nakita ng komite na maaaring mag-ugnay kay Attorney Harry Roque dito. Kaya nga po para mabigyan po siya ng pagkakataon na alisin sa isipan ng komite na wala po siyang kaugnayan dito, itong mga dokumentong itong hiningi sa kanya, mas magandang isubmit. Isubmit na niya. Okay. Apa. Huli na lang, Kong Ace, tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon ninyo sa EJK tsaka sa drug war, meron na bang direktang nag-uugnay at may mabigat na bang aligasyon laban sa direkta kay dating Pangulong Digong? Doon sa mga nagbigay ng mga testimonya, sinumpaang salaysay na humarap sa committee, yun lamang pong statement ni Warden Padilla na nagsabi na nakatanggap siya ng tawad mula sa dating Pangulo nung nangyari itong pagkakapatay sa tatlong Chinese, at ang pagkakasabi sa kanya ay congratulations for a job well done. Yun lamang so far ang ating but itong kay Colonel Garma at saka kay Colonel Leonardo, hindi pa ho kami tapos dyan dahil ang tanong, kapag na-establish natin na sila ay ang nagplano nitong mga extrajudicial killings nito, itatanong din po natin, maaaring kanino nang galing yung order, dahil hindi naman pwedeng magkusang loob silang gumawa ng ganito kung wala pong order mula sa mas mataas sa kanila. Marami pa mas mataas sa kanila. Yan po yung ibang mga advisor bago po magkaroon ng direct link dito sa ating dating Pangulo. Ay, last na lang po, si Colonel Garma po pala, nandiyan po siya sa Kongreso ngayon. Paano po yung request niya tungkol sa kanyang anak? Kasama niya yung kanyang anak. Andiyan na ngayon, kasama na yung anak niya sa Kongreso? Nung the following day, nung ma-detain siya,
mukhang nagpunta na doon yung kanyang anak at kasama niya ngayon sa detention facility. Maayos naman ang kondisyon nila doon, opo. Well, mas maayos yan. Sa tingin ko, Anthony, no, kung kesa ilagay natin sila sa women's correctional, baka wala pong mahigaan doon yung anak. Kawawa. Opo. Okay. Kung Ace, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po. Maraming salamat, Anthony and Jerry. Mabuhay kayo. More power sa inyo. Congressman Ace Barbers, Chairman Quad Committee. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:40. This time. Alam mo bang napaka-holistic ng mga serbisyo ng BDO para sa mga kababayan nating nagtatrabaho abroad? Tama ka dyan, kumbatsero. Hindi lang basta remittance ang ino-offer ng BDO para sa mga OFWs gamit ang Kabayan Savings Account. Pwede ring magpadala ng pera real-time, anytime, anywhere. Ayos yan, kumbatsero. Pero ang ano pa bang mga serbisyo ang pwedeng i-avail ng mga OFW at ng kanilang mga kapamilya? Nako, marami. May free life and accident insurance para sa mga nag-iipon sa Kabayan Savings. Pwede rin silang mag-invest sa Kabayan Investments o mag-avail ng Kabayan Loans. Depende sa pangangailangan nila. Kompleto na mula remittance hanggang sa financial protection and growth. Ayun, grabe talagang holistic ang approach ng BDO. Para sa ating mga modern day heroes, lahat ng pangangailangan may solusyon. Siyempre, kaya kung OFW ka o pamilya ng OFW, siguraduhin i-maximize sa mga services ng BDO Kabayan. Napakalaking tulong para sa inyong kinabukasan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Isang ginang ang nanganak sa gitna ng malaking sunog na nangyari sa Tondo, Maynila. Ayon sa Philippine Red Cross, tinawag ang kanilang medical team para tulungan ang isang sugatan na bata, pero pagdating sa lokasyon ay dinatnan nila ang isang 41 anyos na buntis na nagle-labor. Agad nilang inendorse ang babae sa ibang crew ng PRC para maayos at ligtas na mga pakanak. Tagumpay na naisilang ang sanggol na babae sa gitna ng sunog at kapwa nasa pangangalaga na ng Tondo Medical Center ang ina at ang kanyang baby girl. Arestado ang isang pulis matapos matakasan ng isang babaeng preso sa Quezon City. Ayon sa ulat, dinala ni Police Corporal Aaron Balahadya ang presong si Mary Rose Parenya sa ospital dahil sa umanay pananakit ng tiyan at hirap sa paghinga. Habang nasa ospital, nakiusap daw ang babae sa nagbabantay na pulis na bumili ng napkin sa kalapit na tindahan sa labas. Pero matapos bumili at pagkabalik sa kwarto, wala na yung preso. Hinanapan ni Corporal Balahadya ang babae pero bigo itong mahanap. Dahil dito inaresto ang naturang pulis sa kasong evasion through negligence. Samantala, tinitingnan din ng CIDG ang anggulo na pinatakas sa halip na nakatakas ang babaeng preso. Desidido naman ng PNP na kasuhan ng mga nagkanlong kay Pastor Apollo Kibuloy sa kasagsagan ng paghahanap dito sa KOJC compound sa Davao City. Inatasan na ni PNP Chief Romel Marbil si Major General Leo Francisco, Director ng CIDG, na pangunahan ng investigasyon at case build-up laban sa mga nagkanlong sa religious leader. Sinabi ni Marbil na buo ang kanilang paniniwala na may mga close associates si Kibuloy na tumulong bukod pa sa ginawang pagnilinlang ng mga legal representatives nito. Hilingin ng Davao Regional Police sa pambansang pulisya na bawiin ang lisensya ng baril ng mga miyembro ng Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi ni PRO 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na mga tiwalag na accredited reservists ang bumubuo sa nasabing grupo. May mga aktibo rin daw na pulis at sundalo na miyembro ng sinasabing Angels of Death, pero mabababa naman daw ang ranggo ng mga ito. Sa ibang balita, walang ginastos ang gobyerno sa performance ng English band na Duran Duran sa 67th birthday party ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang hotel sa Pasay. Ito ang nilinaw ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez kasunod ng mga puna ng mga netizens sa umano'y surprise birthday party sa Pangulo.
Ayon sa kalihim, mga kaibigan ng presidente ang nasa likod ng selebrasyon at nasorpresa ang Pangulo na imbitado pala ang nasabing banda. Bago ito ipinagdiwang ng Pangulo ang kanyang birthday sa pamamagitan ng pagbisita sa mga may sakit at mga magsasaka. Patunay nito ang paglalaan ng Pangulo ng 300 million pesos para sa medical service ng mga nasa public tertiary hospital. Nakabalik na sa pantalan ng Palawan ang pinakamalaking barko ng Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa matapos na umalis sa Escoda Shoal. Ito matapos ang halos 5 buwang pagbabantay sa bahura kasunod ng mga nakitang durog na coral reef sa lugar. Kinumpirma ito ni National Maritime Council Chairperson at Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon kay Bersamin, hindi ito pagsuko kundi sasailalim lang sa repair and maintenance ang barko habang pagbabakasyonin din ng mga crew kasama ang kanilang mga pamilya. Samantala, nilinaw naman ng Council na desisyon din ng Philippine Coast Guard na ibalik muna sa hometown o home port ang barko ng bansa na nagbabantay sa Escoda Shoal dahil sa operational matters at hindi ito dahil sa demand ng China. Isasalang na sa plenaryo ngayong araw ang panukalang 6.5 trillion national budget para sa susunod na taon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, 8 araw ang ilalaan ng Kamara para sa discussion ng panukalang budget. Nakatakda ng tapusin ang mababang kapulungan ng pagtalakay sa 2025 budget sa September 25. 6 nasawi habang 2 ang nawawala dahil sa ulan na dala ng bagyong Ferdy at habagat. 4 sa 6 na nasawi ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at 2 sa Zamboanga Peninsula. Nagdulot din ng habagat at bagyong Ferdy ng pinsala sa infrastruktura sa ilang lugar at pagkasira ng ilang kabahayan habang higit 200,000 katao ang naapektuhan ng sama ng panahon. Samantala, 2 sama ng panahon ang tinututukan ng DOST Pag-asa sa loob at labas ng Pilipinas. Ayon kay Dan Villamil ng Pag-asa, lumakas pa at naging tropical storm na ang sama ng panahon na nasa labas ng bansa na may international name na Pulasan. Muli itong namataan sa layong 205 kilometers silangan ng Luzon, taglay ang lakas ng hangin 65 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbungsong 80 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 20 kilometro bawat oras sa direksyon ng Hilaga, Hilagang Silangan at inaasahang papasok sa PAR bukas ng hapon. Samantalang isa pang sama ng panahon na namonitor ng Pag-asa ay ang low pressure area na nasa loob ng Pilipinas. Ang LPA ay nasa 300 kilometers silangan, Hilagang Silangan ng Kasiguran Aurora at mataas ang tsansa na maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Samantala, sa ibang balita, tiniyak po ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng karneng baboy sa darating na holiday season. Ito sa gitna ng banta ng African Swine Fever sa bansa. Ayon sa ahensya, nakaprograma ng importasyon ng karneng baboy, manok at baka kaya't asahan ang sapat na supply ng mga ito. Tiniyak din ng DA na sapat din ang supply ng bigas at sibuyas kahit pa tinamaan ng bagyo ang bansa nitong mga nakaraang linggo. Itong minuto na lang, 8:00 na. Magbabalik pa rin ng mga pangunahing balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Si Ricky Ileto ba gumawa nun? Parang kaboses nga niya. Ricky Ileto, basta ba? Labat tayo dyan. Labat tayong kabayo dyan, tapang kabayo. Ay, Brian Kitoriano. Siya rin daw kailangan pang bumaba ng sasakyan para lang itap yung RFID card tuwing dadaan. Ang problema nga, katulad ni Baylon ngayon, kahit siksi ng braso nun, hindi maabot. Kaya bababa pa talaga. Yun ang problema. Tama, Kuya Melvin Raimundo. Kumusta ba si Ate Eds? Kuya Melvin Raimundo, magandang morning. Uy, happy 50th anniversary daw sa P&J Agricultural Trading. Ayan, 50th anniversary. Aba, tinan mo nga naman si Mr. Aquilino Pineda and family, tsaka yung may-ari na si Rudy Benaventura. Si Rudy pala may-ari niya. Siya may-ari niya. At 50th anniversary ba ka mo? Happy 50th anniversary sa School for Ministers sa buong mundo. Binabati po kayo ng ni Kuya DJ Dominic Jorge, lalo na kay Kuya Arnel Canicosa. Kuya Arnel Canicosa, Kuya Lindon Aguirre at Kuya Bobby Fernandez. Yes, si Kuya Lindon Aguirre, lahat ng iharap mong
foreigner dyan, kaya niyang kausapin sa wika nila. Oo. Kabe-birthday din ni Kuya Linton noong isang araw, di ba? At Kuya Bernard Manuel at Kuya Rene Callejo, magandang morning, happy anniversary ulit sa SFM. At si Kuya Arnel Tumanan ay nakatutok din sa atin. Kuya Arnel Tumanan, magandang morning. Kuya Arnel. Si Dwayne Quijano ay nagbe-birthday ngayon at binabati nila Daddy Louie and Lola Christy. Ayan. Si Kuya Dindo Amparo, nakatutok din pala sa atin. 24 oras. Dindo, kumusta ba dyan sa Lucena? Nagpa-check up ka na ba kay Kuya Kim? Doc Kim, kay Doc Kim? Pagka umiikot niya si Kuya Kim, para makalibre ka naman ng BP mo. Kay Doc Kim Tan. Doc Kim Tan, ayan, magandang morning. At kay ating Goya Magno, nakikinig daw ang kanyang pamangkin mula sa Grecia. Saan ba siya? Sa Atenas ba siya? Sa Athens, Greece. Si Stilly Dan Churla, magandang morning. Si Ka Aida, si Caso Jimenez, yan ang laging walang poknat, walang tigil sa pagsubaybay tulad din ni Caselo Lagmay, kumbachero. Batiin nga natin yung pamangkin ni Ma'am Goya ng maraming salamat sa pakikinig sa Greece. Ayan, sa Greece. F. Caristo Poli. Saan ba yung magandang lugar diyan sa Greece? Yung Santorini. Santorini. Doon yun, di ba? Sa Greece yan. Sa Greece yan, kumbachero. Maganda rin daw ang lugar sa Japan. Japan! Kuya Arthur Fermin, binabati lang natin ang happy wedding anniversary sina Kenji at Jam. Ayan. Mga inaanak ko pala to. Ay, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Nakatutok daw sa atin ang mga taga-Office of Sergeant at Arms ng Senado. Marami ba kayong border dyan? Naku, paramihan sila Paramihan kayo ng border ng House of Representatives. Ayan. At samantala, gusto mo bang masubukan itong Cherry Tigo 7 Pro? Ito yung komportableng biyaheng maibibigay sa iyo nitong Cherry Tigo 7 Pro. Meron po itong 12.3 inches na infotainment na merong Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa mga swabing pagmamaneho. Meron din itong power tailgate para hassle-free ang pagbubukas ng inyong trunk, lalo na ang malaki kayong, kung may marami kayong dalang mga gamit na ikakarga sa sasakyan. Bukod pa riyan, ipinagmamalaki po ng Cherry Tigo 7 Pro ang tagalay nitong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong out-of-town trips. Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito. Kaya ano pa hinihintay? Subukan na at i-test drive na ang Cherry Tigo 7 Pro. Visit tayo ng Flash Report. Flash Report! Pulis at misis pinasok ng mga armadong lalaki sa kanilang bahay. Nako, diyan sa Alabang. RH15 Giselle Recaport. Kami Giselle. Sa Jerry Katunying, patay sa pamamarilang isang pulis at kanyang misis habang sugatan naman yung kanilang anak sa Ilaya, Alabang, Muntinlupa City kaninang 1:10 ng madaling araw. Sa report na bigay sa DZRH ni Major Alan Rosarito, Apopo for Operations ng Muntinlupa Police, kinilala yung namatay na si Police Captain Aminoden Mangonday, 40 anyos, habang yung kanyang misis naman ay si Mary Grace Mangonday, 40 anyos at isang businesswoman. Habang nasa ospital yung kanilang anak na si Sashmin Amina Mangonday, 12 anyos lamang. Sa investigasyon, pinasok ng mga biktima ng pinasok ang mga biktima ng armadong lalaki na nakasuot ng itim na jacket, mahaba ang buhok at saka walang awang pinaulanan ng bala ang mag-asawa at kanilang anak. Ito'y habang natutulog lamang si Captain Aminod Magunay sa kanilang sopa sa sala. Kapitan, habang opisyal. nasa naman yung kanyang misis at anak. Yes, Kajeri. Saan daw naka-assign itong si Captain?
Nasa may Muntinlupa Police Muntinlupa Police din siya nakadestino ka Jerry Katumbing. At nung mangyari yung krimen, natutulog siya doon sa sopa ng kanilang bahay habang yung kanyang mag-ina naman ay nasa kwarto. Sinasabi na yung salarin daw ay pumasok doon sa isang pintuan na hindi nakapadlock. Oo. Sa sentido, binaril ng suspect itong pulis habang yung kanyang misis naman ay nagtamo ng mga tama sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at yung kanyang anak naman ay nabaril sa muka at hanggang ngayon ay inoobserbahan. Ilang taon yung bata? Sa pagamutan. 12 anyos lamang ito Katumbing. Grabe. Old pa lang. At sa ngayon ay nagpapatuloy yung manhunt operation ng mga pulis para maaresto itong suspect at iniimbestigahan pa rin kung ano yung motibo sa krimen. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Lungkot naman nung ending natin na yun, kumbatsero. Police, official, kapitan. Kapitan, saka asawa habang niya. natutulog, pinasok sa kanilang bahay. Talagang planado to, kumbatsero. Nabayanan niyo po ang mga follow-up report pa dyan ng ating mga Rage Reporters. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Little ditty about Jack and Diane.